At heto na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isa sa mga pinag-uusapan ngayon ay ang di umano'y hakbang ni Pangalawang Pangulong Sara Duterte na ipahukay ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. mula sa libingan ng mga bayani at ipatapon ito sa West Philippine Sea. Tila totoo nga ang mga naging pahayag ni VP Sara kaugnay nito, ayon sa ilang ulat mula sa Malacanang. Ayon sa mga impormasyon mula sa Office of the Vice President, pinirmahan umano ni VP Duterte ang isang kautusan para simulan ang paghuhukay sa puntod ni Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Naging kontrobersyal ang kanyang paglilibing doon noong 2016 at mula noon marami nang nagtanong kung dapat bang manatili siya sa naturang libingan. Aniya ito ay bahagi ng kanyang advokasya na muling repasuhin ang mga bayani ng bansa. Ayon sa ilang opisyal, ang hakbang na ito ay nagpapakita ng matinding posisyon ng Vice Presidente hinggil sa pagsasaayos ng kasaysayan at ang pagharap sa mga isyong may kinalaman sa nakaraan. Dagdag pa ni VP Sara, mahalaga na kilalanin ng kasalukuyang administrasyon ang mga karapat dapat na mabigyan ng paggalang sa mga pambansang libingan at hindi umano nabibilang dito si Ferdinand Marcos Sr. Subalit may mga grupo at taga-suporta ng pamilya Marcos ang mabilis na nagpahayag ng pagtutol sa balitang ito. Ayon sa kanila, hindi makatarungan ang naturang aksyon, lalo pat may legal na desisyon noong 2016 na nagbigay daan sa kanyang paglilibing sa libingan ng mga bayani. Sinabi pa nila na ang hakbang na ito ay tila isang insulto sa alaala ni Marcos Sr. at sa kanyang mga taga-suporta. Sa kabila ng kontrobersya, sinabi ng ilang historia na ang hakbang ni VP Sara ay maaaring magdulot ng bagong pananaw sa kung sino nga ba ang dapat malilibing sa libingan ng mga bayani. Anila mahalagang mapag-usapan ang tunay na kahulugan ng pagiging bayani sa modernong Pilipinas at kung paano ito magagamit upang magsilbing gabay sa mga susunod na henerasyon. Patuloy pa rin ang mainit na diskusyon ukol dito at inaasahan ng mas marami pang pagtatalakay at debate. Samantala, wala pang opisyal na pahayag ang Malacanang ukol sa isyong ito, ngunit inaasahan ang kanilang paglilinaw sa mga susunod na araw. At heto nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Hello mga palangga, ayan, magandang araw sa inyong lahat. Kamusta na kaya? Ngayon, grabe. Hindi ko kinaya yung, wait a minute. So pala, okay naman yung sound ko, no? Okay. Yeah, I think we're good. Okay ba yung sound natin, mga palangging? So hindi ko kinaya yung Vongva na inilabas ngayong araw ni Inday Sara. Oh my God, talagang bongacious. Anyway, sa aking mga palangga, syempre mga palanggang OFW, i-promote muna natin si Sendwave. Mabilis at tigas magpadala ng pera sa Pilipinas. Gamitin ang promo code Maharlika so you'll get extra credit if you're in Europe, UK, Canada, and Jamaica. Okay, now what? Ano ang reaksyon ng mga palangginging? Ma'am Parvina, how are you, my darling? Si Django nangunguna, si Chona Santos, si Sara, hindi naman si Inday Sara, si Rebecca Ogata, si Yoli Reyes Gador, at marami pang iba, si Nori Soriano. Okay, here's my take. Okay, kanina naman nakatag-live ako, I'm having fun, pero hindi ako makafocus. Hindi ako makafocus kasi nahihinig ako kay Inday Sara. So galit na daw ang Mother Eagle, sabi ni Sita Espinola. Alam ninyo, grabe yung mga revelasyon, okay? At ano yung naging impact nito sa inyong lahat ng mga Pilipino? At yung lalo na yung mga nakikinig sa akin. Alright? So ibig sabihin, mga kababayan, yung ating mga expose patungkol sa bangag na gobyerno ni Bangag ng Marcos Romualdez Tambaluslos ay hindi ito na trip-trip lang ni Maharlika o ng ating mga colorful na ahas na nagbibigay sa atin ng information. May audio ba tayo palangga? Tingnan natin.
Asa ba yung ano, yung headset ko? Dali lang. Tingnan ko yung boses ko. Kasi may mga, ano, may mga comment. Alam ko, di ba dyan trolls? Okay. Ba't wala dito? Okay. Ba't ko nakikita? Live ba ako? Okay, loud and clear. So, bakit di ko nakikita sa Facebook? Merong audio. Okay. So, kinuwento ni Inday kung gaano ka Jejemon ang gobyerno ni Bangag. Saan natin umpisahan? Number one, syempre yung revelasyon ni Inday na talagang ginamit siya ng Bangag na gobyerno ni Bangag, yung pamilyang manggagamit, okay, Amy Marcos, you know, at si Marcos Jr. na talagang ang sabi nga mismo doon sa press ko ni Inday na hindi aminado si Amy Marcos na hindi sila mananalo kapag hindi, you know, hindi sila hindi nila iti-team up si Inday Sara. Okay? So malinaw yon sa sikat ng araw na viral naman si BP Inday, sabi ni Nanay Lita. Oo nga. Okay? Ano ba gusto mo na? Ang dami kasing alisin sa pagkalubog. Itapon ang jangkay ni Marcos Sr. Okay. Here's my take. Okay? Dahil nga sinasabi ni Inday, lagi siya sinisisi, naririnig niya na hindi sana magkaganito ang Pilipinas, ang pangyayari sa bayan kung saan lubog na kayo sa baha, lubog kayo sa mga kawatan, smuggling, kidnapping at lahat-lahat na kung hindi nakipag-partner si Inday Sara. At sinabi naman niya na desisyon niya yon, although yung part na in-approach siya na pwede makipag-tandem si Bangag sa kanya at sinabi niya nga sa kanyang press con na nag-ask siya ng guidance from her mother and from her siblings na kung saan, na kung tatakbo daw ba siya at na bilang isang vice president para itandem kay Bangag, kaya daw bang pangalagaan or ituloy ni Baste yung obligasyon niya as a mayor in Davao para ma-maintain yung pagiging top 3 nila na maayos na city sa Davao at yung mga talagang mga accomplishments ng Davao City. But since nag-agree nga si Baste, kaya naman nagdesisyon si Inday Sara na makipag-tandem na nga dito kay Bangag na ito sa mga kondisyones. At nilatag niya yung mga kondisyon na ilagay siya sa DND dahil yun ay kaya niyang gawing trabaho na yun dahil sa nakita niyang insurgency at kaguluhan sa Davao. So yung security ng buong Pilipinas. Okay? Not in Davao, but buong security ng Pilipinas. And of course, kasama yung continuity. Isa yun sa nakita ni Inday na maraming mga project na kailangang ituloy ng susunod na presidente kapag nanalo siya yung mga proyekto ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ang nabanggit ni Inday doon, yung mga maalala ko na lang, na since narinig niya kay Bangag, hindi nga daw niya narinig kung ano yung talaga yung plataforma. Basta ang sinasabi lang ni Inday doon na ang natatandaan lang niya na sama-sama tayong babangon muli. So, in-expect niya o nag-assume siya na sama-sama tayong babangon muli. Ibig sabihin, dapat talagpasan pa ni Bangag yung mga mabubuti na ginawa nung mga past presidents. Sabi nga ni Inday, nag-assume lang siya at yun nga, nakita niya, hindi naman ginawa at ngayon, para kay Inday, hanggang number 2 lang ang Pilipinas in terms of leadership. Number 2 lang sa vice-presidente dahil wala nga tayong matinong presidente. Kasi nung ni-rate niya, tinanong siya ng reporter, in rate 1 to 10, how would you rate this Bangag, di ba? Ang sabi ni Inday, 1%. How low? Well, we all know, di ba? Nabangag nga si Kuting Jr. o si Marcos Jr. At paulit-ulit na binanggit ni Inday sa kanyang press con na nangingi siya ng tissue. Sabi niya, bigyan mo ako ng tissue kasi maginaw. Pa niya yung aircon. Nangingi siya ng tissue. Sabi niya,
ulit-ulit ng sinabi na, uy, hindi ako nagpupulburon ha. Naisipon lang ako, pero hindi ako nagpupulburon. So ano yung mga, mga palangga? Siguro naman, di naman kayo bangag katulad ni Kuting, ni Marcos Jr., ni Lisa Tanas, na pusher, bangag, kidnapper, na hindi nyo maintindihan kung ano yung mga pasubali ni Inday Sara. And I was so happy. And sabi ko nga, itong mga expose ni Inday, ito na yung pang-jampal ko din sa mga tao noon na supporters, okay? Na supporters ng ni Pangulong Duterte na I'm doing this exposés. Yung mga expose ko at sinisisi nila ako dahil ito daw ay madadamay ang mga Duterte dahil sa mga expose ko at ito daw ay pagbabalingan ang mga Duterte. And now, look at Inday Sara. Behind the scene, di ba? Yung mga na-witness niyang kababuyan, kawalanghiyaan, walang empathy, di ba? Ang gobyerno ni Magag, narinig yung mismo diretso, okay? Sa bibig ni Inday Sara. Right? Now, pinaliwanag ni Inday doon na hindi naman, na ayaw ni Pangulong Duterte talaga na tumakbo siya dahil ayaw ni Pangulong Duterte na pagdaanan ni Inday yung napagdaanan niya bilang presidente. Nabanggit naman ni Pangulong Duterte dati dahil nga maliit pa yung mga anak ni Inday. At nakita ni Pangulong Duterte talagang as a president, naaawa siya sa kanyang anak na si Inday Sara na pagdaanan dahil maliliit pa nga yung mga bata. At doon nakita ninyo, narinig ninyo, very detalyado ang sinabi ni Inday doon sa isa sa mga agreemento nila or usapan nila na once si Bangag ay ma-elect, ay yun nga, ang pamunuan niya yung DND, then meron siyang yung sa Department of Education, which is, di ba, piniliwanag ni Inday doon na yung sa DND, although binigay naman sa kanya yun, pero yung mga asungot, yun yung talagang nag-oppose, but since ayaw daw niya ng araw-araw siya tirahin sa social media o tirahin ng mga PR firm o ng mga dilawan o ng mga ahas kasi nagsama-sama na nga sila, di ba? So nagsettle siya dito sa Department of Education, which is isa yun sa mga gusto niyang gawin, di ba? Yung education, security, trabaho at yung maayos na pamumuhay. So wala tayong problema doon. Yun ang sabi niya. Then mga palangga, dito niyo makikita kung gaano kawalang hiya si Bangag Jr. Dahil isa sa naging usapan nila. Kasi may usapan naman talaga yung mga namumuno. Wherever you go mga kababayan, whether in Europe or in America, may mga ganong pag-uusap. Kaya nga kayo nagtandem. At i-assist siya dito sa air travel. I have tried my best. Ano yung mini Inday na 250? I'm thinking about, is that flight? Ano yun? Sinasabi niyo na ibigay sa kanya o bigay sa kanya yung 250 na yun? Can you enlighten me, mga palangga? Yeah, kasi wala akong time na halongkatin lahat, but if you can help me. Alright? So ngayon, okay? Nakakatawa. Dahil sabi nga ninyo, sapol na sapol, eroplano siguro, sabi ni, yan din yung iniisip ko, flight, di ba? Yeah, flight 250. Okay? Tapos hindi binigay sa kanya. Niliwanag, okay? The more hearing, the more pasabog ni Inday. Sabi niya siya na, niliwanag ni Inday doon sa kanyang press con na sinabi niya, presidential airlift ba? Chopper? Okay, now I think I got it. Yeah, yun din ang pagkaintindi ko, but I just want to make sure, kasi o at least nag-settle tayo doon, na yung air travel para makita niya yung kanyang mga anak. Nag-agree si Bangag. Pero hindi niya tinupad. Nakita niyo kung gaano 250 flight. Good, thank you. Okay, so hindi tinupad ni Bangag Jr. yung kanyang pangako kasi sila ang tunay na mambubudol at addictus benedictus. Sabi nga ni Inday kanina, ang sabi niya na yung aircon, hindi, sabi niya, sandali lang sabi niya, hindi ako nagpupulboro na, yun na lang term natin.
Pero sobrang lamig talaga yung sipon ko. Sabi niya, hindi ako umiiyak ha. Sabi niya, hindi ako umiiyak. Sobrang lamig lang at hindi ako nagpupulburon. At pinapaliwanag ni Inday na the nerve, the heck, na may time pa talaga si Bangag magsabi-sabi sa kanyang damdamin na na-deceive siya o binudol siya ni Inday Sara. Kaya tignan nyo ngayon, di ba? Ay, Cotton Fin. Kaya tignan mo ngayon ang kanyang pasabog. Ganito po ang mga bangag. Okay? Ganito ang bangag. Dahil ang sinabi ni Inday doon, hindi importante, dapat ang pagod mo bilang isang presidente o bilang isang vice president, ang importante yung nararamdaman ng tao. Sabi pa nga ni Inday, ang dami mong oras you talk about your feelings na na-deceive ka. At sabi ko, saan, by the way, ang question ko, saan si Inday ng budol? Di ba? Ang sabi nga ni Inday, walang pakialam ang taong bayan sa feelings ng VP at Vice President. Okay? Kaya sabi ni Inday Sara, bakit kailangan, hindi niya maintindihan, bakit, yun ang pinagsasabi ni Bangag. Kaya nga, ayon sa kanyang press con, na yung mga taga Davao, yung mga Bisaya, sabi daw kay Inday, during the conversation nila, pag nasa Davao sabi niya, yawa na, sabi niya, bangag ugnawong makapal lang muka. Siya na ang nangilad, siya na ang nanloko, magsalita pa siya na siya ay na-deceive. Ganun po kasi ang bangag, pa-victim sila. Okay? Pa-victim sila, at doon, isinalaysay ni Inday Sara, okay, na yung mga nagpo-push sa kanya na magpresidente ka. So, nagkaroon siya ng, in-explain niya, SWOT analysis. SWOT analysis meaning, yung sinusulat niya kung ano yung pros and cons, ano yung positive. Di ba? Ano yung positive on her side, bakit kailangan siya tumakbo? At ano naman yung negative, kung bakit hindi siya dapat tumakbo. So, ipinaliwanag ni Inday Sara yun. Then, dun sa explanation ni Inday na nung kinonbinsi siya na may uban. Nung kinonbinsi siya na mag-run as vice president, sabi ni Inday, I want to see my numbers. Yun nga, ang sabi nila, okay, we can deliver that. Pwede kami magpa-survey, di ba? Quick and dirty. So, I was wondering ano yung dirty survey. So that's very understandable. Dirty survey is a fake survey. Kukuha ka ng mga respondents. Okay, yun ang ginawa ni Bangag. Magaling sila. Siguro, yun ang sabi hindi siguro, sinabi mismo ni Inday, yung kampo ng Bangag, sige, magki-quick survey kami and dirty survey. So, quick survey, mabilisan para makita ni Inday yung numbers. Ang dirty survey, magbabayad ka ng survey firm. No, MSB, I don't look sleepy. Yeah. I'm okay, actually. Pwede pa ako sumayaw uli. Alright? So, sabi nga ni Leia, strength, weakness, opportunities, and threats. Tama ka. SWOT. You're right. Actually, nandito yan. Ayoko lang kasing idetalyado dahil hindi naman ako teacher para mag-lecture, but right. So, tama ka dyan. So, yung SWOT, S stands for strength. Kung ano ba yung strength niya to run as a president. Then, ano yung weaknesses niya? Na para ito, kung ano man tong weaknesses na to, pwede niyang i-develop para itong weakness na ito maging strength niya para maging winnable siya as president. Then, ano yung mga opportunities, okay, na pwedeng makita. Let's say, I believe, when you say opportunities, mga palangga, ano yung mga favorable conditions. Let's say siguro andyan yung mga taong tutulong sa kanya, ano ba yung kanyang advantage, 'di ba? And also yung threats na kapag ba siya ay tumakbo, ano yung gagawin ng kalaban? Makapag-gurgur siya or gagawan siya ng mga smear campaign. Mga ganyan-ganyan. So yun, very well explained. Thank you, Palangga. So dito, gusto ko lang himay-himayin. Hindi ko na lahat, ayoko na maulitin yung kanyang press conference. Panoorin nyo na lang. Ngayon, ang gusto ko lang sabihin, mga kababayan, ang nakakaloka lang dito, yung gusto ni Inday, ano ba itong title natin? Gusto ni Inday hukayin ang jangkay, okay, ni senior. Alam mo,
talagang natatawa ako, kahit na busy-busy yan ako, natatawa ako. Hindi yun literal. Pwede rin literal na hukayin. Gusto niyo bang hukayin yung jangkay ni Senior? Comment kayo, gusto niyo hukayin. The reason why sinabi ni Inday yun, dahil nga non-stop ang tirada sa Huwad Committee, yung mga bataan ni Lisa Tanas, yung mga trolls, survey firms, lahat pati media, laban kay Inday Sara, kasapakipagsabuatan ni Bangag Jr., ni Tambaluslos, at ni Lisa Tanas. Imagine mo nangako si Bangag na he is willing to give that condition kay Inday, yung flight 250 na yan, para pagkailangan ni Inday na makita ang kanyang mga anak na maliliit, ay makikita niya. Pero after yun nang nanalo, anong sabi ni Bangag? Based on that press con, ay kasi importante si Lisa Tanas. Kaya nga sabi ni Inday doon, ano ba ang trabaho niya o ano bang nagawa niya sa Pilipinas? Ang tanong ko, ang nagawa, alam ni Inday Sara, ang nagawa ni Lisa Tanas ay mangidnap ng bata, mang-smuggle. Actually, binanggit ni Inday yan. Yung smuggling, yan yung talamak ngayon sa Pilipinas. Pupunta tayo dyan mamaya. So ngayon, mga palangga, okay? Imagine niyo na magsalita si Inday Sara na one of these days, pupuntahan talaga niya yung jangkay ni Senior at jukayin niya yan, hukayin niya ng bonggang-bongga at itatapon niya sa West Philippine Sea dahil dyan sa mga gawa-gawa nilang fiasco or chaos dyan sa West Philippine Sea na again, aligned pa rin yan sa mga Duterte, sa mga kakampi or mga supporters ng Pangulong Duterte. Imagine mong hukayin. Huwag mong hukayin. Oo, hukayin ang sabi ni Lore. O, gusto niyo bang hukayin? Hukayin ang jangkay kapag dilila-tigilan si Inday. Sabi ni Marilu Fakahari, magbo-volunteer daw siya para manghukay. House of Crooks, okay? Sabi ni Sal Sasaki, walang utang na loob. Kinukwento ni Inday yun, yung hukayin niya yung jangkay ni Senior, sinabi niya kay Amy, doon sa group chat. Okay, napanood ko, binalikan ko pa nga kahit na nagpa-party ako, yung earphone ko, nasa tenga ko talaga ng bonggang-bongga. So anyway, gaano ka tapang at gaano ka boyset na si Inday. Sa niya, bullshit, pa ulit-ulit si Inday, sinabi niya, I don't take BS, sabi niya, kahit sa kanyang tatay. But anyway, ngayon, dito niyo nakita kung baano katapang si Inday Sara, and she knows how to play her words in terms of pag-atake sa mga bangag. Siguro ngayon, umiikot na naman ang tumbong ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas dahil hindi nila kayang kontrolin, hindi nila kayang tapalan ang bibig ni Inday Sara, katulad ng mga media nandun na sa harap. Diba? Hindi ko naman sinasabing lahat. Kaya nga sabi ni Inday dun sa mga media, na, kung yun kayo, presidente nyo, sa ako hindi. Okay? Hindi niya presidente si Bangag dahil nga unang-una, 1% lang ang binigay na grado ni Inday sa lahat ng kababuyan na ginawa ng Bangag administration. At ang sabi ni Inday, kung kayo, papayag kayo, tatanggap kayo ng pera, ako hindi. Kahit ilang gaano kahalaga ang perang yan na itapal sa akin, hindi kayang bilhin ng pera ang makakapagpasaya sa kanyang buhay o kailangan niya sa buhay niya. Right? Remember that? Ngayon? Ngayon, mga palangga. So, dito niyo makikita na talagang grabe yung pagtatraidor ng Bangag na to. Bakit dumating si Inday sa pag-iisip na huhukayin niya yung jangkay ni Marcos Sr. kapag hindi nila tinigilan? And I can't really wait that to happen. Alam mo yon? At ipalit si Bangag. Malay nyo, dahil sa kakapulboron niya, sabi ko nga sa inyo, ay bumulagta na lang ng bonggang-bongga yan. At etong usapin na ito, huwag nyong iwawala. Iba-viral natin paulit-ulit. Takpan ninyo ang kanilang saga, ang kanilang telenovela dyan sa Huwad Committee na yan. Dahil sila ay magkakasabwat para atakihin si Inday Sara. Pero ang totoo, narinig nyo na,
coming from the horse's mouth, ika nga, na ang bangag niyong presidente na minsan na may nag-graduate na isang PMA-er, I believe, hindi niya binanggit, pero I believe PMA-er, dahil sa group chat namin may nag-forward actually ng video clip na kung saan may graduate, I think marami na nag-post, okay, ngangabels ko na lang muna, tsaka na yung mga video-video, na nag-graduate na naglambing. Ako para sa akin, ang sabi ni Inday, nung during that graduation rites, okay, graduation ceremony, may isang estudyante na, ang sabi ni Inday, sabi niya, feeling niya it's parang hindi appropriate. But siguro, yung appropriate na sinabi ng bata na hiningi yung relo na, ang sinabi ng bata na, pwede ba, Sir, Mr. President, na akin na lang yung relo mo as Christmas gift, as graduation gift. Tapos pinaulit ulit ni Bangag, ano yon? Sabi ng graduate, pwede po ba na akin na lang yung relo mo? Tapos ang sagot daw, bakit ko naman ibibigay ang relo ko sa'yo? Okay? Yun ang sabi, okay? Ang eksaktong sinabi ni Inday, na narinig niya during that ceremony na, Mr. President, can I have your watch as graduation gift? Tapos sabi ni Bangag, what did you say? At ang sabi inulit, at ang sagot ni Bangag, why will I give you my watch? Imagine nyo, relo lang. Alam niyo, I'll tell you something about watch. When I traveled to Mexico, I think for birthday ng, no, hindi 4 years ago yon, 18th birthday. So that was 10 years ago pala. When I traveled to Mexico, 10 years ago, birthday ng anak ko, nagkabayo-kabayo kami dito sa, ito personal, hindi ako na naalala kasi we talk about watch. Nagkabayo-kabayo kami sa Ensenada, nag-horseback riding, ganyan. So yung naghila-hila ng kabayo, ng aming kabayo, ay siguro mga 10, 12 years old. Tapos ngayon, yung bata nagsasalta, nag-i-Espanyol siya. Tips, yun lang ang alam niya. Tips. Sabi ko, don't worry. Sabi ko ng ganon. Nagtatry ako na mag-Espanyol. Sabi ko, sabi ko nang give you dolares. Sabi ganyan-ganyan ako sa batang yon. Tapos sabi ko sa anak ko, ibibigay ko yung relo ko. Ma, sabi niya na ganon, huwag mo bibigyan. Di ba mahal yung relo mo? Sabi ko, hindi naman mahal to. Michael Kors lang $300. That was during that time. So dahil 10 years, bigla ko naalala ngayon, binigay ko yung relo ko, walang kaabog-abog. Sabi ko kasi, anak, alam mo, yung batang yan, hindi niya ako makakalimutan. How much is Michael Kors, anak? Diba? $200, $300. Sabi ko, ibibigay ko na lang para makalimutan. Habang kinukwento ni Inday, yun yung watch ko, mga palangga. Tapos yung bata, tip ko na sa kanya yun, maliban sa dolares, tip ko na sa kanya yun. Yung bata, hindi ko tinataas yung bangko ko dito. Ngayon ko lang at chinika sa inyo to kasi naalala ko. Kasi sabi ko, yung batang yan, sabi ko lang, tignan mo, di ba, maswerte ka kasi ganito ka, ganyan. Yung batang yan, tignan mo, hinihila yung kabayo. Di ba, sumasakay tayo ng kabayo, So, hindi niya ako makakalimutan sa buong buhay niya. May isang babae na nagbigay sa kanya. So, bigla ko naalala habang kinukwento ni Inday. So, imagine mo, magkano ba yung relo ni Bangag? Richard Mille ba yon? Ano bang mga brand? Mamahalin ba yon? 10 million, 20 million, 30 million? Kung ganun, na hindi niya kayang i-let go yung relo niya, dapat sinabi niya doon sa cadet, sa graduate na yon, don't worry. Diba? Bibigyan ka ng regalo. I will ask my PSG. Diba? May record naman doon. Binabanggit naman ang pangalan ng cadet, ng gumraduate, Juan de la Cruz. Diba? Sabi ko sa PSG ko, bulangan ko, pakikuha mo yung pangalan niya, si Juan de la Cruz. Diba? At re-regaluhan natin ng relo. How much is that? Diba? Kung hindi mo kayang ibigay. So, ano pong pagsasalarawan nito? Na yung hinayupak pa si Bangag ay walang puso. Hindi sincero. This is more than watch. This is about your feeling as a president, as a person. Wala siyang pakialam na tinurn down niya yung isang graduate na yun.